Sir, mainit na naman ang usapan sa balita tungkol sa impeachment. Gusto nilang patalsikin ang isang mataas na opisyal. Pero may kumakalat na balita na minsan daw, sinasadya mismo ng opisyal na ipa-impeach ang sarili niya. Totoo ba yon? Bakit mo kakasuhan ng sarili mo? Alam mo tol, para sa ordinaryong tao, ang impeachment ay parang salitang alien. Mabigat pakinggan. Constitutional process daw. Pero sa lengguwahe ng kanto, simple lang ang ibig sabihin niyan. Ayaw na namin sa'yo, kaya sisirain ka namin sa taong bayan hanggang sa mapilitan kang umalis. Huwag tayo magpapaloko sa mga term na ginagamit nila, gaya ng betrayal of public trust o culpable violation of the Constitution. Big words yan, pang scare tactics. Pero sa loob ng Kongreso at Senado, hindi naman talaga yan ang labanan. Ang labanan sa impeachment ay hindi batas. Ang labanan dyan ay matematika. Ilalabas ang calculator, ilan ang kakampi ko, ilan ang kakampi mo. Kapag marami kang tropa sa Kongreso, kahit nagnakaw ka pa ng building, safe ka. Pero kapag wala kang tropa, kahit nagkamali ka lang ng kulay ng medyas, impeach ka. Kaya ang tawag dyan, numbers game. Hindi ito korte kung saan evidence ang hari. Ito ay showbiz kung saan popularity at connection ang hari. Pero teka, may secret technique dyan na hindi alam ng marami. Ito yung tinatanong mo na, ang impeachment bilang bakuna. May batas kasi tayo, tol. Ang tawag dyan, 1-year ban rule. Nakalagay sa konstitusyon, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ibig sabihin, kapag nasampahan ka na ng impeachment complaint ngayon at na-dismiss o natalo yon, ligtas ka na sa loob ng 1 taon. Bawal ka ng kasuhan ulit kahit anong baho pa ang lumabas. May immunity ka na for 1 year. Kaya ano ang gagawin ng wais o tuso na politiko? Gagamitan nila ng diskarteng sariling saksak. Ganito ang script, tol. Alam nung opisyal na may totoong kalaban na nagpaplano ng malakas na kaso laban sa kanya. May hawak na matibay na ebidensya yung kalaban. So para maunahan niya, siya mismo ang magpaplano ng sarili niyang impeachment. Kukuha siya ng stuntman, babayaran niya o uutusan niya ang isang tao para mag-file ng impeachment complaint laban sa kanya. Pero, eto ang twist. Ang kasong ipafile nila ay mahina. Ang tawag dyan, verified complaint kuno. Pero sa loob, puro basura. Walang ebidensya. Puro sabi daw ni ganito, malatabloid lang ang laman. Bakit? Para siguradong mabasura. Pagdating sa Kongreso, sasabihin ng committee, ay walang kwenta itong complaint na to. Dismiss! Siyempre, tuwang-tuwa yung opisyal. Kunwari, vindicated siya. Pero ang tunay na saya niya ay dahil triggered na ang 1-year ban. Dahil may nag-file na kahit pakawala niya lang, ay na-dismiss na. Yung totoong kaaway na may hawak na matibay na ebidensya, nga, hindi na sila pwedeng mag-file. Kailangan nilang maghintay ulit ng 1 taon. Ang galing, di ba? Para siyang nagpabakuna. Nagpasok ng mahinang virus sa katawan para maging immune sa totoong sakit. Ang tawag dyan, immunization by impeachment. Kaya hindi lang to numbers game, tol, chess game to. Huwag tayo magpapaloko sa mga drama sa TV. Minsan, yung nakikita mong nag-aaway kunwari, magkakampi pala yan sa likod. Pinapalabas lang nila na ini-impeach nila para maklear na agad at hindi na magalaw ng tunay na oposisyon. Tignan mo ang casting ng palabas na to. Ang mga congressman ang magsisilbing prosecutor. Aba, ang gagaling umarte. Sisigaw sa microphone. Duduruin yung akusado. Akala mo naman ang lilinis nila. Kung makapagsalita tungkol sa corruption, parang hindi sila humihingi ng SOP sa mga kontraktor sa distrito nila. Ang tawag dyan, grandstanding. Nagpapakitang gilas kasi naka-livestream sa social media. Alam nilang nanonood ang mga botante. Kaya kailangan bida-bida ang datingan. Libreng kampanya yan, tol. Tapos aakyat sa Senado. Ang mga senador naman ang magiging senator judges. Nakatoga pa, nakarobe na kulay pula o itim, feeling Solomon. Pero habang nakikinig sa hearing, makikita mo nagsiselfone lang o kaya natutulog. Tapos kapag botohan na, hindi naman base sa ebidensya ang desisyon. Base sa kaalyado ko ba to? O kaya kalaban ba to ng partido ko? Ang hustisya, nagiging partisan politics. Kung kapartido kita, not guilty. Kung kalaban kita, guilty. Ganun lang kasimple. Sayang lang ang laway ng mga abogado. At ang kawawa dito, tayo. Tayong mga audience na nagbabayad ng entrance fee. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos sa isang impeachment trial? Milyon-milyon araw-araw. Bayad sa kuryente ng Senado, bayad sa staff, bayad sa security, bayad sa merienda nila. Habang sila nagbabangayan sa aircon, tayo sa labas, namumroblema sa presyo ng bigas na hindi bumababa. Namumroblema sa traffic na hindi gumagalaw. Imbis na gumawa sila ng batas para pababain ang presyo ng gasolina, ayun, busy sila sa pagpapatalsik sa isa't isa, busy sila sa pag-aagawan ng pwesto at pagpapabakuna sa sarili nila laban sa kaso. Sayang ang oras, sayang ang pondo. Minsan mapapaisip ka, bakit ba nila ginagawa to? Dahil ba mahal nila ang bayan? Dahil ba gusto nilang linisin ang gobyerno? Sus, kwento nyo sa pagong. Ginagawa nila yan kasi may gustong pumalit. Ganun lang naman yun eh. Agawan ng trono. Gusto nilang bakantehin yung upuan para yung manok naman nila ang umupo.
parang musical chairs. Pero ang taya ay kinabukasan ng bayan. O kaya naman, ginagawa nila para linisin ang pangalan nila sa paraang legal, kahit ang totoo ay dinaya lang ang proseso. At ano ang ending ng teleserye na to? Madalas, wala. Minsan, acquitted o pinapalaya lang din kasi nagkaayusan na sa likod ng camera. Minsan naman, magre-resign na lang yung opisyal bago pa matapos ang trial. So anong nangyari? Nagsayang lang tayo ng 3 buwan na puro daldalan. Napagod lang tayo kakanood ng bardagulan nila. Ang ending, sila-sila pa rin ang magkakaklase. Sila-sila pa rin ang magkakakumpare. Kaya tol, sa susunod na mabalitaan mong may impeachment na naman at nakita mong parang ang hina naman ng kaso o kaya sobrang ingay ng mga politiko, magduda ka na. Huwag ka nang masyadong mag-invest ng emosyon. Huwag kang makipag-away sa social media para ipagtanggol sila. Dahil para sa kanila, laro lang to. Scripted ang away, planado ang batuhan. Baka hindi yan attack, baka defense yan. Ang goal lang nila ay guluhin ang isip natin para hindi natin mapansin na wala naman talagang asenso na nangyayari. Kaya kung tatanungin mo ako kung ano ang tamang tawag sa proseso na yan, yung proseso na ginagamit ang oras ng bayan para sa personal na kalokohan, yung palabas na magastos pero walang silbi ang ending, simple lang tol. Ang tawag dyan, dramang gastos, puro arte, puro nakaw, ubos pera, walang kwenta. Ginagago lang ang bayan. Kaya ang award na bagay sa inyo ay Best Actor at Best Actress sa kahayupan.